Even the king of Israel. Jesus found a young donkey and sat on it, just as it is written, "Fear not, daughter of Zion, behold, your king is coming, sitting on a donkey, his donkey's colt." His disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things had been written about him and had been done to him. The crowd had been with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead. Continue to bear witness. The reason why the crowd went meet him was that they heard he had done these signs. Of the Pharisees said to one another, "You see that you are gaining nothing. Look, the world has gone after him." Let us pray. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa iyong biyaya na kami ay magtipon sa araw na iyong itinakda upang kami ay sumamba. Dalangin namin, Panginoon, na ang iyong mensahe ay patuloy na magdala sa amin ng kapayapaan at gayon din kagalakan sa puso na tunay na may pagsamba sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, ang mga biyaya ng iyong kamatayan sa krus at gayon din ang iyong muling pagkabuhay na iyong ibinigay sa amin ay patuloy na mag-manifest sa aming buhay at gayon din patuloy naming ma-enjoy at maisapamuhay. Maraming salamat, Panginoon, dakilain ka at pasalamatan ka. Dinadalangin namin sa banal na Espiritu na kami ay gabayan sa aming pag-aaral sa iyong salita at gayon din bigyan kami ng bukas na puso at isip na pagtanggap sa mga katotohanan na iyong na naisulat sa iyong salita. Dalangin namin ang mga bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa ating nakaraang preaching dito sa John, makikita natin yung isa sa mga resulta ng gawa ng Panginoon sa ating buhay o resulta ng ministeryo ng ating Panginoon ay ang pag-ibig at tunay na pagsamba. At makikita natin na tayo ay nakinabang sa mga bagay na iyon dahil nakita natin na kung tayo ay umiibig ng tunay kay Kristo, tayo ay may tunay na pagsamba at buong buhay na pagsuko sa Kanya. Ibig sabihin, yung ating buhay ay nakaangkla o nakatuon doon sa pag-ibig kay Kristo. Kung tayo ay sumasamba sa Kanya, nakikinig ng Kanyang salita, ito ay dahil inibig tayo ni Kristo at umiibig tayo sa kagandahan ni Kristo. Gayun din kapag tayo ay nagmamahal sa ating mga kapwa manggagawa, ito ay dahil sa pag-ibig ni Kristo. Kaya naman kung tayo ay nagmamahal sa ating katabi, sa ating mga kasamang mananampalataya, ito ay dahil minamahal natin ang biyaya ni Kristo at gayon din yung pag-ibig ni Kristo ay nagre-reflect sa atin. Sa umagang ito naman, sa ating patuloy na pagtatalakay sa resulta ng ministeryo ni Kristo, makikita naman natin dito yung tunay na kapayapaan at kagalakan ng puso na idinadala ng kanyang paghahari sa ating bawat isa. At by the way, ang paghahari ni Kristo ay most evident sa kanyang iglesia. Bagamat siya ay hari ng lahat, ito ay mas nakikita at mas napapatunayan sa kanyang iglesia, sa katipunan ng mananampalataya, sa katipunan ng bawat na umiibig kay Kristo. Pagkat ang mga umiibig kay Kristo, kung ating babalikan yung ating unang preaching dito sa John chapter 12, ay may tunay na pagsamba, may tunay na pagsunod. Ang kanilang kaisipan ay natutuon doon sa pag-ibig kay Kristo. Ang kanilang mga gawa ay nakatuon dun sa pag-ibig ni Kristo. Kaya naman, itong paghahari din ni Kristo ay nakatuon sa kanyang pag-ibig at sa kanyang mga gawa upang patunayan ang kanyang pag-ibig. Makikita natin na ito ay kabilang pa rin doon o nakaugnay pa rin doon sa kanyang ginawang milagro o ginawang senyales ng kanyang pagiging hari at pagiging Diyos doon kay Lazarus nung siya ay nagpakita na kaya niyang buhayin ang isang wala ng buhay na katawan. At makikita natin dito na nagbunga yung ministeryo ng Panginoon at ang bunga nito ay kilalanin siya ng buong Israel na siya ang hari.
Paano natin nasabi na kinilala siya ng buong Israel? Makikita natin sa sa verse 13 na yung mga tao na sumalubong kay Kristo sa pagpasok niya sa Israel ay kumuha ng mga palm tree at winagayway sa kanyang pagdating at sa kanyang pagpasok. By the way, mga kapatid, itong palm tree ay simbolo ng Israel at ito ay 2 decades, 2 centuries before si Kristo ay dumating na iproklama na senyales o simbolo ng bayan ng Israel ng palayain ni Simon Maccabees yung Israel doon sa tyranny ng Syria. Nung Syria ay hawakan ng Israel at ang templo ng Jerusalem ay kanilang ipollute ng mga Diyos-Diyosan at gayon din ng mga kung anong pagsamba patungkol sa mga Diyos-Diyosan, ito ay nagbunga ng pagkamuhi ng mga Hudyo sa kanila at ito ay nagdrive para sila ay magrevolt at sila ay magrevolt at lumaban sa Syria at maging matagumpay naman sila noong 141 BC na palaya ang Israel muli sa pagkakasakop ng Syria. At gayon din yung templo ng Israel ay lumaya dito. At kung maaalala nyo sa John chapter 10, ipinagdiriwang yung Feast of Dedication. Iyon yung iyon ay pag-commemorate doon sa nagawa ni Simon Maccabees sa templo ng Israel. Yun ay tinatawag na Feast of Dedication. Kaya naman nung pagpasok ni Simon Maccabees doon sa Jerusalem at muling ialay sa Diyos yung templo sa Jerusalem, sila ay kumuha ng mga palm tree at winagayway ito bilang tagumpay na naibalik sa dominyo ng Diyos yung templo sa Jerusalem. Kaya naman yung palm tree ay ginawa nilang simbolo ng kanilang bayan. Kaya pagka nagwawagayway ang Israel ng palm tree, ito ay pagsang-ayon ng buong nasyon. Ang aksyon na ito ay pagsang-ayon ng buong nasyon ng Israel doon sa isang persona o kaya naman sa isang akto ng isang tao. Kaya naman dito sa pagpasok ni Kristo, ang kanilang pagwagayway ng mga palm tree ay pagtanggap kay Kristo, pag-welcome ng buong Jerusalem kay Kristo, at hindi lamang pagtanggap kay Kristo bilang isang panauhin, bagkus ito ay pagtanggap sa Kanya bilang hari. Makikita natin sa mga sumusunod na salita dito na Hosanna, blessed is He who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. Ipinapakita dito ng mga taga-Israel o ng mga pilgrims ng Passover at gayon din ng buong tao ng Israel na naghahanap sila ng kaligtasan mula kay Kristo. At ito ay pagsang-ayon na si Kristo ang Mesaya at gayon din ang hinihintay na hari ng Israel. Kung titignan natin yung word na Hosanna, sabi ni John Calvin, yan ay dalawang Hebrew word na pag pinagsama mo ay sinasabing salvation, I beseech you. O ang kaligtasan, ako ay naghahanap sa iyo. Ito ay patungkol doon sa kaligtasan na ipinapangako ng Diyos sa kanila mula pa doon sa Old Testament. Kaya nung sila ay nag-welcome kay Kristo, kinikilala nila na si Kristo yung ipinangakong hari na magliligtas sa kanila. At itong passage na binanggit ng mga taga-Israel ay sinasabi doon sa Psalms chapter 118 verse 25, kung saan umawit si David ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Umawit si David patungkol sa tagumpay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ngunit ito ay hindi nangangahulugan dahil sa tagumpay ni David, ngunit ito ay nangangahulugan dahil sa tagumpay ng Diyos na gagawin sa hinaharap nung panahon ni David. At ito nga ay nakasatuparan dito sa buhay ni Kristo at dito sa kanyang pagdating sa ating mga buhay. Ngayon makikita natin mga kapatid na yung
tatlong mga grupo dito sa ating passage ngayon kung saan yung mga pilgrims o yung mga papunta sa Passover o yung buong grupo ng mga taga-Israel ay kinilala si Kristo. Gayon din yung mga disipulo ng ating Panginoon na hindi naunawaan yung mga bagay na ito na nangyari sa pag-welcome sa Panginoon. At gayon din yung pag-upo ng ating Panginoon sa donkey sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, at gayon din yung mga Pharisees na patuloy na tumatanggi sa kanya ay pare-parehas walang pagkaunawa kung ano yung nangyayari ngayon. Marahil ang kanilang kaisipan ay papasok si Kristo papasok si Jesus sa Jerusalem. Kailangan natin i-celebrate ang bagay na ito dahil siya ay nagbuhay ng patay at marahil siya ang Kristo. Ito ang kanilang nasa kaisipan. At kaisipan naman siguro ng mga disciple, marapat lang na i-celebrate ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ngunit hindi nila nauunawaan kung ano yung ginawa ni Kristo, bakit yung asno ang kanyang inupuan at hindi ang war horse na dapat senyales o simbolo ng isang hari kapag siya ay papasok sa kanyang kaharian. At gayon din naman yung Pharisees, hindi nila nauunawaan na yung ginawa ni Kristo ay pagpasok ng isang hari at pagpapakita ng hari na hindi siya interesado sa politikal na trono na inaalok sa kanya ng mundo. Nakikita natin dito ang mga karakter na nabanggit bukod kay Kristo ay walang kaalaman kung ano yung pangyayari na ito. At kung wala silang kaalaman at wala silang pag-unawa sa pangyayari na ito, ibig sabihin yung kanilang pag-celebrate dito sa pagpasok ni Kristo sa bayan ng Jerusalem, sila ay walang tunay na pagkaunawa at wala silang tunay na kagalakan. Marahil external yung kanilang kagalakan. Marahil yung kanilang kagalakan ay doon sa pananabik na makaka-witness muli sila ng isang milagro mula kay Kristo. Malamang yung kanilang kagalakan ay nakatuon doon sa mga pwedeng ibigay sa kanila ni Kristo. At marahil yung kanilang ekspektasyon doon sa peace na ibinibigay ng isang hari na nagbubunga ng kagalakan sa kanila, iniisip nila na ito ay politikal. Nakukunin ni Kristo yung trono doon sa Jerusalem at lalabanan niya yung Roman Empire dahil siya ay makapangyarihan. Kung kaya niyang magbigay ng buhay, ano pa yung hindi niya kayang ibigay para sa mga tao ng Israel? Ito yung kanilang kaisipan patungo sa nangyayari na ito. At makikita natin mga kapatid, at kung tayo ay patuloy na sumusubaybay doon sa ating mga preaching every Sunday, alam natin na ang pananampalataya ay nagbubunga ng kagalakan at kapayapaan. At labas sa pananampalataya at tunay na nakaligtasan na ibinibigay ng Diyos, ito ay peking kapayapaan. Ito ay peking kagalakan sa puso. Kaya naman kung makikita natin sa verse 16, nung binanggit o sa remarks ni Apostle John dito sa pangyayaring ito, sinabi niya na hindi nila naunawaan nung una ang ginawa ni Kristo. Ngunit naunawaan nila ito nung siya ay nag-glorify. Meaning, nung nag-glorify si Kristo, siya ay naipako sa krus, namatay at muling nabuhay at nag-ascend sa tabi, sa kanang trono ng Ama. Naunawaan lamang nila yung mga bagay na ito nung naibuhos na sa kanila yung biyaya at grasya ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Kaya naman, mga kapatid, yung pananampalataya natin at yung pagkaunawa natin sa Diyos ay nagmumula lamang din sa Diyos. Kaya yung ating title at ang ating mensahe ngayong umaga ay kapayapaan na nagbubunga ng pagkaunawa sa paghahari at kaharian ni Kristo.
kung tayo ay magse-celebrate sa isang hari, dapat nauunawaan natin yung mga biyaya na galing sa Kanya. Ano yung Kanyang inaalok na biyaya? Ano yung dinadala niyang biyaya para sa atin? Upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Katulad sa ating bansa, kung tayo ay boboto, tinitignan natin yung plataforma ng isang politiko. Kung ito ba ay nararapat para sa mga nakararami. Kung ito ba ay makakabuti sa pamumuhay ng nakakarami. Yun ang ating tinitignan. Hindi natin tinitignan sa kanyang facial quality lamang. Hindi lamang doon sa kanyang wealth na pagmamayari. Tinitignan natin yung kagandahan ng kanyang biyayang ibibigay. Gayon din, doon sa kanyang mga biyayang ibinibigay, ito ay nagbubunga ng kapayapaan sa atin. Kapag ang isang politiko o ang isang hari ay nangako ng masaganang kaharian, punong-puno ng gold at gayon din ng mga pagkain, may kapayapaan ang bawat mamamayan ng isang kaharian na yun o ng isang bansa na yun. Dahil sila ay hindi lacking sa pagkain, hindi sila lacking sa yaman, yun yung nagdadala ng kapayapaan sa bawat isa. Kaya nga pag tayo ay may trabahong maganda at malaki ang sahod, kadalasan iniisip natin na magiging payapa na ang ating buhay. Ganito rin dito sa ating pananampalataya kay Kristo. Hindi natin pwedeng panampalatayanan si Kristo o yung paghahari ni Kristo sa atin nang hindi natin nauunawaan yung biyayang kanyang ibinibigay at gayon din yung kapayapaan na kanyang dinadala. Ano yung klase ng hari meron tayo? Ano yung klase ng kaharian na nadadalhin sa atin ng Panginoon? At ito yung kanyang iniliwanag at ito yung nilalaman ng ating mensahe ngayon. At para maunawaan natin ang mga bagay na yan, at i-consider natin yung ating unang mensahe, yung katotohanan sa biyaya na dala ng hari na si Kristo. Ang paghahari ni Kristo. At ang kanyang biyaya ay makikita natin dito sa ang biyaya ng paghahari ni Kristo ay makikita natin dito sa verse 14 at verse 15. Makikita natin yung pag-correct ni Kristo sa inaasahan ng Israel sa kanya. Kung inaasahan ng Israel na political Christ o political king yung dumating sa kanila, ito ay tinama ni Kristo. Ang pag-welcome ng buong Israel at pagtanggap ng buong Israel sa kanilang hari. Kung titignan natin sa history, mga kapatid, at sa ancient times, ang pag-welcome sa Diyos, ang pag-welcome sa hari ay sa pamamagitan ng ginawa ng mga Hudyo. Doon sa verse 12 to verse 13, yung pag-ordain sa hari ay ganito ang pag-welcome. Yung pagbabalik ng hari mula sa isang labanan o sa isang pistok, ganito yung kanyang ganito yung uri ng pag-welcome. Maging yung pagkasilang ng prinsipe o magiging hari, ganito yung uri ng pag-welcome sa kanya. Kung nabasa niyo yung Iliad na sinulat ni Homer, makikita natin dito yung istorya ng Troy na naisalin sa movie. Dito sa movie o doon sa Iliad, makikita natin sa unang eksena doon, yung pagbabalik ng magkapatid na Hector at Paris sa kanilang kaharian na Troy. Nagaling sila doon sa kaharian ng Sparta upang makipagpistok. Tigilan yung gera laban sa Sparta. At nung naging matagumpay yung bagay na iyon, sa kanilang pagbabalik doon sa kanilang kaharian, sinalubong sila ng isang pagdiriwang, masigabong pagdiriwang at masigabong handaan. Ganito rin yung nangyari sa pagsalubong sa ating Panginoon. At meron din itong kahalintulad, hindi lamang sa istorya na mythological. Meron din itong kahalintulad sa scripture, sa Old Testament. Yung pagpuproklama kay Solomon bilang hari sa 1 King chapter 1 verse 38 to 40. Makikita natin doon nung inanoint ng mga prophet at priest
si Solomon sa pamamagitan ng basbas ni David, nagkaroon ng masigabong pag-welcome kay Solomon at gayon din pagdiriwang sa pag-uumpisa ng kanyang paghahari. Ito ay pagpapakilala kay Kristo din bilang hari. Kung siya ay sinalubong ang mga hari sa Old Testament at gayon din sa mga ibang kaharian ay ganito ang pagsalubong, ganito rin yung pagsalubong kay Kristo, nangangahulugan ng kanilang pagtanggap kay Kristo bilang hari. Ang pinapakita, ang nakita nila sa Panginoon ay ang kapangyarihan niya na magbigay ng buhay. Kinilala nila si Kristo bilang hari at bilang Mesaya dahil sa kanyang kakayanan na magbigay ng buhay. Sa kanilang kaisipan, ipinangako na ang hari ng Israel at Mesaya sa pamamagitan ng kanyang kamanghamanghang mga milagro at gayon din senyales. At makikita natin yan sa buhay at sa ministeryo ni Kristo. Ngunit yung kanilang kaisipan patungkol doon sa mga ibinigay na miracle ni Christ, mali yung kanilang pagtingin o kanilang inaasahan doon sa mga milagro at sa mga sign na ibinigay ni Kristo. Inasahan nila na si Kristo ay isang political na hari. Nakatingin sila doon sa miracle na binigay ng Panginoon. Sa kanilang kaisipan, nais nilang gawing hari si Kristo na siyang lalaban sa Roman Empire na sumasakop sa kanila that time. Ito ay kahalintulad na nangyari doon sa John chapter 6 verse 14. Kung maaalala natin na nagpakain ang ating Panginoon ng bread at fish mula doon sa kakaunting bilang, ito ay kanyang pinarami at pinakain yung 5,000 men. Kung makikita natin sa John chapter 6 verse 14, nais nilang iluklok si Kristo bilang hari dahil sa kanilang kaisipan, kung si Kristo ang hari, ibig sabihin may free meal every day. May kasaganahan yung kanilang laman, pisikal. Ngunit sila ay nirebuke ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagtago sa kanila. Itinago ng Panginoon ang kanyang sarili sa kanila upang hindi nila iluklok si Kristo that time bilang hari ng Israel. Ngunit dito sa ating passage, makikita natin na tinanggap ni Kristo yung pagkilala sa kanya ng Israel bilang isang hari. Ngunit hindi lamang niya tinanggap ng basta. Ito ay may pag-correct doon sa verse 14 at verse 15. Mula doon sa verse 14 hanggang doon sa verse 15. Ipinapakita dito ng Panginoon na wala siyang interes sa tronong politikal at ang kanyang paghahari ay nagdadala ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang Ama. Makikita natin doon sa verse 14, just as it is written. Yung ginawa ni Kristo na ayon doon sa salita ng Diyos sa Old Testament. Hindi katulad ng ibang hari na may ibang engranding entrance, sakay ng war horse at gayon din ng chariots, ang Panginoon ay nakasakay sa asno. Kung titignan natin sa scripture, makikita natin na si Solomon ay may 40,000 na stall ng horse at gayon din 12,000 na horsemen. Ito ay pagpapakita ng yaman at kapangyarihang pisikal. Ngunit sa Isaiah chapter 31 verse 1 to 3, ipinapakita ng Diyos na hindi ito ang pagpapakita niya ng kanyang kapangyarihan. Hindi ito ang dulo ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa pagpapakita ng kapangyarihan at kalakasan ng Diyos, mula doon sa akto ni Kristo, ang may kababaang loob, ang may pagsunod at pagpapasakop sa salita ng kanyang Ama.
Ito ang makikita natin sa aksyon at sa pagtatama ng Panginoon sa kaisipan na meron ng mga taong sumalubong sa Kanya. Itinama niya yung kanilang kaisipan at ipinakita niya ang kalakasan at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Kanyang Ama. Makikita natin ang aksyon ng Panginoon ay nakaayon sa salita ng Diyos. Mula sa binanggit sa scripture at sa prophecy about sa Kanya. Ito ay pagpapakita ng kababaan ng loob, buong pusong pagsunod at pag-ibig sa salita ng Kanyang Ama. Hindi siya pumunta sa Jerusalem upang magbigay ng kapayapaan sa pamamagitan ng pag-upo sa trono ng Jerusalem at magbigay ng himala, lumaban sa Roman Empire na sumasakop sa kanila. Bagkos siya ay pumunta sa Jerusalem upang mapako sa krus at iligtas ang mga makasalanang mananampalataya sa Kanya at maghari sa puso ng bawat mananampalataya. Ito ang kapayapaan at kaligayahan na dala ni Kristo. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihang pisikal, hindi sa pamamagitan ng mga material na bagay. Ano ang mabuti sa pagbibigay ng temporal na kaharian sa tao? Anong mabuti dito? Ito ay pang-temporal lamang. Walang tunay na kapayapaan. Tignan natin ang paghingi nila ng hari bagamat sila ay pinagaharian ng Diyos. Doon sa 1 Samuel chapter 8 verse 4 to 9. Ito ay nagdala sa kanila ng higit na kapahamakan. Inilabas sila ng Diyos doon sa Egypt. Ginaid sila doon sa wilderness for 40 years. In return, naghanap pa rin sila ng isang tao na mamumuno sa kanila. Tumingin sila doon sa yaman na meron yung ibang bansa. Tumingin sila doon kung ano yung meron yung ibang bansa. Kaya sila naghanap ng ibang hari. Kung titignan natin, ito ay nagdala sa kanila sa maraming kapahamakan at maging yung most celebrated at most kinikilalang wise na hari ng Israel na si Solomon ay merong pagpalya. Ito ay dahil puro temporal na bagay lamang ang kanilang naibibigay. At gayon din yung hinihingi ng mga tao sa Israel ay puro mga temporal na mga biyaya, mga material na biyaya mula sa Diyos. Ang makikita natin dito na kung ang ating kaisipan ay nakatuon sa bagay na temporal, mas malaki ang magiging pagpapahalaga natin sa mga temporal at material na bagay. Nang hindi nakikita ang ating higit na pangangailangan sa kaligtasan, sa galit ng Diyos, bunga ng kasalanan. Ang isa pa nating makikita dito ay ang perpektong pagsunod ni Kristo na hindi natin kayang gawin. Kaya siya ang gumawa at ibinigay sa atin ang kanyang righteousness upang magkaroon tayo ng kapayapaan at kaligtasan doon sa galit ng Diyos, bunga ng ating mga ginawang kasalanan at gagawing kasalanan. Tignan natin yung buhay natin before at gayon din yung ating kaisipan before. Before tayong magkaroon ng pananampalataya kay Kristo para sa kaligtasan, mas mahalaga sa atin at mas nagbibigay ng satisfaction sa atin yung mga temporal na bagay. Mahal natin yung Kristo na idea ng ating sariling kaisipan. Iniisip natin, yung ating mga temporal na pangangailangan ay ang i-provide ng ating Panginoon. Sa ating kaisipan, merong kabutihan na meron ako sa aking puso. Kaya hindi ko gaanong kailangan ang kaligtasan na dala ni Kristo. Hindi ko gaanong kailangan yung kabanalan na kanyang ipinakita. Mas importante sa atin ang makasurvive dito sa temporal na mundo. Ang ating kaisipan ay nakatuon sa kaharian ng mundo at hindi doon sa kaharian ng Diyos.
para sa atin matatanggap tayo ng Diyos sa ating mga mabubuting gawa. Para sa atin, matatanggap tayo ng Diyos dahil tayo ay mga mabubuti. Hindi tayo makasalanan. Na kahit tayo ay walang tunay na pag-unawa sa Kanya, wala tayong tunay na pagkaunawa sa taas ng Kanyang standard sa kaluwalhatian, wala tayong tunay na pagkilala sa Kanyang galit sa kasalanan, iniisip natin na kahit ang isang masamang tao ay merong kabutihan. Ngunit ang katotohanan, doon sa word o doon sa salita na may kabutihan kahit ang isang makasalanan, lahat iyon ay false. Dahil unang-una, wala ni isang mabuti. At walang ni isang kabutihan na matatagpuan sa atin kung hindi lamang kay Kristo. Sa pagtatama ni Kristo sa kaisipan ng mga Hudyo na sumalubong sa Kanya, ipinakita ni Kristo yung kabanalan ng Diyos. Makikita natin na every stroke ng salita ng Panginoon o ng Diyos doon sa Old Testament, Kanyang sinunod at Kanyang ginawa. Makikita natin yung taas at grabing pag-iingat ni Kristo doon sa salita ng Kanyang Ama. Fully aware si Kristo doon sa Kanyang sa salita ng Panginoon. Kaya naman, ito ay kanyang nagagawa at kanyang nasusunod at kanyang naipapakita sa kanyang persona. Ipinapakita niya doon na ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. At kung ating titignan, wala tayong pagsunod sa ating Panginoon. Kung tayo ay walang pananampalataya kay Kristo, kahit gawin natin lahat ng nakasulat sa Scripture, kung Scripture ay nagtuturo doon sa kanyang mga dapat gawin at siya yung tagapagligtas na siyang mamamatay sa krus ng Kalbaryo para sa tunay na kaligtasan, hindi temporal but spiritual at eternal. Ang makikita natin dito mga kapatid, si Kristo ang hari na nagdadala ng biyaya, ng kaligtasan, na nagdadala ng kapayapaan. Makikita natin doon sa verse 14 to 15 na si Kristo ang hari na ipinangako ng Diyos. Ang pagsunod ni Kristo sa katuparan ng salita ng Diyos, sa lahat ng gawa ni Kristo ay nakatuon at ayon sa salita ng kautusan. Makikita natin sa verse 14 at verse 15 na ang ginawa ng Panginoon ay katuparan ng salita ng Diyos. Ito ay pagpapakita ng kanyang pagiging obedient sa salita ng Panginoon. Ito ay nagpapakita ng kanyang holiness. Ito ay nagpapahayag na siya ay ang lubos na nakakaunawa sa salita ng Diyos. Ito ay may kaparehas na tema sa sulat ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Kabilang dito ang pagtanggap niya bilang isang tagapagligtas ng mga hinirang ng Diyos. Kabilang dito ang pagpapakababa niya sa pamamagitan ng pagkakatawang tao at pagpapasailalim sa batas at kautusan ng Diyos. Kabilang dito yung kababaan ng loob na makikita natin kay Kristo na siya ay pumasok sa templo ng Israel nang may mababang puso at may pagsunod kay Kristo sa kanyang Ama. Ito ang pinangako na hari. Ito ay ang binabanggit sa Zechariah chapter 9 verse 9 na ang hari matuwid na nagdadala ng kaligtasan, na siya ay merong mababang puso na handang sumunod para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. Ano ang ibig sabihin ng pagsunod ni Kristo na ito doon sa verse 14 at verse 15? Para magdawaan natin ang lubos, sabi natin yung Zechariah chapter 9 verse 9 to 11 to 13.
Makikita natin dyan ang humble king that brings peace, not war. Ang mababang puso na hari ng nagdadala ng kapayapaan at hindi gera o labanan. At makikita natin sa verse 10a ng Zechariah chapter 9. Ang hari na ito ay nagtanggal ng anumang sandata sa labanan o sa gera. Anong pinapakita nito? Na tinapos niya yung gera, hindi sa pamamagitan ng isang labanan. Tinapos niya yung gera sa pamamagitan ng kanyang dugo na makikita natin doon sa verse 11 ng Zechariah chapter 9. Sa pamamagitan ng kanyang tunay na pagsunod sa salita ng Diyos. At ang makikita rin din natin dito sa chapter 9 verse 10b, yung king na ipinoproklama sa lahat ng nation, sa lahat ng dako ng mundo, hindi lamang sa isang nasyon ng Israel, kundi sa lahat ng dako ng mundo. At ito din ay associated ng blood covenant ng Diyos sa Israel. At ito ay napatunayan natin doon sa John chapter 1 verse 29 kung saan sinasabi ni John the Baptist na si Kristo ang Lamb na magtatanggal ng kasalanan ng mundo. Ipinapakilala ni Kristo ang kanyang paghahari sa mga taong sumalubong sa kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng perpektong pagsunod, pagtanggal sa kaisipan patungkol sa mga temporal na kaligtasan at kapayapaan. Higit sa lahat ay ang pag-aalay niya ng buhay sa kaligtasan sa bawat mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Ito ay ang dapat nating tignan ito ay ang dapat nating tignan. Si Kristo na isang tagapagligtas na ipinapahayag ng Scripture. Hindi yung sariling brand natin ng Kristo. Hindi yung sariling ginawa ng ating kaisipan na Kristo. Na iniisip natin na papayamanin tayo ng Kristo na ito. Na ang Kristo na ito ay nagdadala lamang ng kagalingan para sa may mga sakit. Hindi ito yung biyaya na dala ni Kristo. Lahat ng iyan na nasa ating isipan ay mga temporal na biyaya. Ang biyaya na dinadala ni Kristo ay ang kaligtasan na eternal sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Ano yung ating mga sariling bersyon ng ating Kristo? Ito yung bubusugin tayo sa ating mga material na pangangailangan. Ito yung hahayaan tayo sa pag-ibig natin sa mundo. Tignan natin yung mga sumalubong kay Jesus at nagturing sa kanyang hari. Sumisigaw sila ng hosana sa pagpasok ni Kristo sa Jerusalem. Dahil inaakala nila yung Kristo na pumasok sa Jerusalem ay yung Kristo na magbubusog sa kanila sa mga material at temporal na bagay. Dahil yung Kristo na inaakala nila ay yung Kristo na hahayaan silang ibigin yung mga bagay sa mundo. Ngunit nung nakita nila na si Kristo ay hindi yung Kristo na kanilang inaasahan, makikita natin na isa sila dun sa sumigaw na ipako sa krus si Kristo. Tignan natin yung mga disciples, nung hindi pa nila nauunawaan ang paghahari ni Kristo, yung biyaya ng paghahari ni Kristo. Iniwan nila si Jesus nung siya ay dakipin. Hindi sila makapaniwala na ito yung road na tinatahak ni Kristo. Yung naisdaanan ni Kristo. Akala nila yung kaligtasan ay kaligtasan ng temporal na kaharian.
Inaakala nila yung biyayang ibibigay ni Kristo ay yung mga temporal at material. Ngunit nung makita nila na yung biyaya ni Kristo ay nagmumula sa kanyang kamatayan, ito ay hindi ang kanilang inaasahang hari. Kaya silang lahat ay umalis, tumalikod kay Kristo. Minsan may agaran din tayong ganitong kaisipan. Ang lisanin ng piling ng Diyos, ang lisanin ng ating pananampalataya kay Kristo, ang lisanin ng paghahari ni Kristo sa atin. Kapag ang ating masamang naisin o makasalanang naisin ay inahalo natin sa paghahari ni Kristo, madalas ang pananampalataya natin ay naglalaho o gumugunaw. Tignan natin ang puso natin pag inaasahan natin si Kristo ay isang hari na nagbibigay sa atin ng yaman ng mundo. Tignan natin yung ating puso. Kapag ipinipilit natin ang makasalanang relasyon sa mundo, tinitignan natin na hindi ito yung Kristo na ine-expect natin. At lumalayo tayo doon sa katotohanan ng Diyos dahil meron tayong ipinipilit sa paghahari ni Kristo. Ini-insist natin yung Kristo ng ating sariling kaisipan doon sa kanyang paghahari at kanyang pagiging tagapagligtas. Sa mga pagkakataon na ganito, pag nabibigo tayo sa inaasahan natin, sa inaasahan ng ating puso at kaisipan patungkol sa biyaya ng hari na si Kristo, merong kadiliman sa ating kaisipan. Sa mga ganitong kaisipan, itinatama tayo ng ating Panginoon ang tunay na kanyang paghahari. Katulad niya na nagpasakop sa salita ng Diyos, sa otoridad ng Diyos sa kanyang buhay, ganun din yung tamang pagsunod sa paghahari ni Kristo. Masakit man sa ating kalooban na sabihin ni Kristo na hindi ang mga material na bagay na yan ang aking ibinibigay sa iyo. Hindi ang pag-ibig sa mundo ang ibinibigay ko sa iyo, kundi ang kaligtasan at kabanalan sa pamamagitan ng aking kamatayan. Sa aking pagpapababa ng aking sarili na tanggapin ko ang laman ng tao at magpasailalim sa kautusan at gayon din mamatay upang ibigay ang kaligtasan na ito na hindi natin kayang maatim kahit kailan sa ating buhay. Hindi natin sinasabi, mga kapatid, na maghangad tayo ng yaman sa mundo. Hindi natin sinasabing masama ang maghangad ng yaman sa mundo o mga bagay sa mundo. Tayo ay nagtatrabaho para kumita. Tayo ay gumagamit ng mga bagay sa mundo. Ang nais lang natin sabihin dito, na kapag nandyan na yung ating puso, nandyan na yung ating kaisipan patungkol sa biyaya ng Diyos, na ilalagay na natin na ang biyaya ng Diyos ay patungkol sa mga material na bagay na iyan. Dito pumapasok yung kasalanan. Kaya nga tayo nagiging half-hearted sa katotohanan ng Diyos. At pwede nating i-consider yung Mark chapter 8, verse 31 to 38, kung saan hinayag ni Kristo ang mangyayari sa Kanya. At parte nito yung Kanyang pagsunod sa Ama at sa Kanyang kamatayan para sa kaligtasan ng Kanyang mga hinirang. Makikita natin dito na si Pedro ay agarang humarang sa ating Panginoon. Sabi ni Pedro, hindi ko hahayaan. Ngunit makikita natin dito, siya ay kinorek ng Panginoon. Ang sabi ni Kristo sa kanya, ang tunay na gustong
gustong sumunod sa akin, ay kinakailangang yakapin ang kanyang paghahari. Kailangang yakapin yung biyaya na kanyang dinadala. Bakit ayaw ni Pedro na tahakin ni Kristo yung daanan ng kamatayan? Dahil mali yung kanyang kaisipan patungkol sa biyaya ng Diyos. Inaakala niya na politikal yung naisin ni Kristo. Material yung mga biyaya ni Kristo. Kasama sa pagyakap, sa paghahari at sa biyaya ni Kristo, sa biyaya ng paghahari ni Kristo, ang pag-deny ng ating sarili, pagbuhat ng ating sariling krus at pagsunod kay Kristo. Ipinapahayag dito ang pagwaksi sa pag-ibig sa mundo at sa sariling buhay. Ito ay nangangahulugan ng pagpapasakop sa katotohanan ng biyaya ni Kristo. Kung sinasabi ng Diyos na ang biyaya ni Kristo ay bigyan tayo ng katwiran at gayon din kaligtasan sa galit ng Diyos, ito ay sapat para sa atin. Ito dapat yung ating yakapin. Huwag nating ipilit yung ating mga sariling bersyon ng Kristo. Huwag natin ipilit yung mga biyayang nais natin sa Panginoon. Kung yan ay kalooban ng Diyos, ipagkakaloob niya. Ngunit huwag nating tignan na hindi si Kristo yung ipinangakong hari kung hindi niya ibinibigay yung mga naisin natin. Bagkus ibinigay niya yung biyaya na ipinangako ng Panginoon. Ang kaligtasan at katwiran na hindi natin pinaghirapan. Ang ipinupunto natin dito, mga kapatid, ang biyaya ng paghahari ni Kristo ay kapatawaran at kalayaan sa kasalanan na nagdadala ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at sa tao. Ito yung biyaya na ating tinanggap sa Panginoon. Yung kaligtasan dahil galit sa atin ng Diyos. Dahil tayo ay makasalanan, tayo ay tumalikod sa Kanya. At wala tayong katwiran na katulad ng meron siya na hinihingi ng kanyang kadakilaan at kanyang kabanalan. Ang tunay na pangangailangan ng tao ay hindi masustain sa pisikal na buhay, ngunit magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan na nagdadala ng buhay na walang hanggan. Ang kasalanan ay nagdudulot ng laban sa pagitan ng banal na Diyos at makasalanang tao. Ngunit dahil sa biyayang kapatawaran mula kay Kristo, ang tao ay naibalik sa relasyon sa Diyos. Kadalasan hindi natin nakikita ang halaga ng pagsunod sa salita at kabanalan ng Diyos. Kaya naman nagdudulot ito na maliitin natin yung biyaya ni Kristo. Ngunit tignan natin. Ngunit kung ito ay titignan natin, na pinakakailangan natin, at ang pagsuway dito ay ang pinaka-problema natin, ito ay magdadala sa atin upang yakapin at lubos na magdiwang dun sa biyaya ni Kristo. Kapag tinignan natin na tayo ay righteous at merong kabutihan sa sarili natin at di natin tinignan yung kabanalan ni Kristo at yung kanyang tinapos na gawa para sa ating kasalanan at ating kapatawaran, mamaliitin lamang natin yung biyaya at titingin pa tayo sa mas higit na biyaya ng Diyos. Kaya tayo naghahanap ng marami pang biyayang material. Ang makita na kaaway tayo ng Diyos. O makita na ang kaaway ng Diyos ay kanyang minahal at binigyan ng biyaya na hindi deserve, ay biyaya ng Diyos, ay dakilang biyaya ng Diyos. At ito ay ginawa ni Kristo at ipinagkaloob sa atin. Huwag nating maliitin yung biyaya ng kaligtasan. Huwag nating maliitin na iyon ay ating pangangailangan. Bagkus itanim natin sa ating kaisipan
Ito yung ating higit na pangangailangan. Kung titignan natin sa Isaiah, anumang good works natin ay filthy rags sa Panginoon. Ang question ko, kung meron kang kabutihan at filthy rags yan sa harapan ng Diyos, paano yan makakapagligtas sa iyo? Paano ka maliligtas ng iyong mabuting gawa? Paano ka maliligtas ng sarili mong persona? Kaya nga dakila sa ating mga mata, yung kababaan ng loob ni Kristo na tanggapin yung kautusan ng Diyos at mamatay under the law upang tayo ay iligtas sa kasalanan, bigyan ng katwiran na wala tayo upang matanggap sa kaharian ng Diyos. Kung titignan natin yung Romans chapter 5 verse 1 to 5, na kung tayo ay nananampalataya kay Kristo, meron tayong kapayapaan dahil tayo ay hindi kalaban na ng Diyos. Kung hindi natin tinitignan ang ating sarili na kalaban ng Diyos, hindi natin yayakapin ng mahigpit yung justification by faith alone. Hindi natin yayakapin yung gawa ni Kristo, yung kababaan ng loob ni Kristo. At dahil dun sa biyaya ni Kristo ng kaligtasan at pananampalataya, merong pagdiriwang ang ating puso. Anumang affliction at suffering, kaya natin at meron tayong pag-asa. Dahil sa ating kaisipan, ang temporal na bagay ay masusolusyonan ng temporal na bagay. Ngunit yung spiritual na bagay, which is yung kaligtasan sa galit ng Diyos sa kasalanan, yun ay hindi mababayaran ng kahit anong yaman ng mundo. Hindi mababayaran ng kahit anong gawa ng ating laman. Bagkus sa pananampalataya lamang kay Kristo. Kaya naman kung ikaw kapatid ay patuloy pa rin humahawak dun sa good works mo at ang iyong kaisipan ay nakatuon pa rin sa yaman ng mundo, inaasahan mo pa rin yung mga biyaya ng Diyos na tinatanggihan mo pa rin yung biyaya ng Diyos sa kaligtasan, tinatanggihan mo pa rin yung biyaya ni Kristo, natanggapin ka sa kanyang kaharian, at ang naisin mo ay yung mga material na pagpapala dito sa mundo. At minamaliit mo yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Mapapahamak ka kapatid at hindi si Kristo na hari na ipinapahayag ng Scripture ang iyong sinasaligan. At hindi yan yung dapat sambahin at dapat pagbigyan ng pananampalataya. Ang sinasabi ng Scripture, yung hari na ipinahayag sa kanyang salita ay yung hari na may mababang loob, na merong perpektong pagsunod sa salita ng Diyos, may hain na buhay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng mga hinirang ng Diyos at mananampalataya sa Kanya. Hindi ka ililigtas ng anumang mabuting gawa mo. Magkaroon ka ng awareness sa tunay mong pangangailangan. Yun ay ang kaligtasan at pananampalataya sa gawa ni Kristo. At pagsisisi sa iyong kasalanan. At kung si Kristo ay kinikilala nating hari, meron tayong pagsunod. Makikita natin yung kanyang pagsunod. At kagaya ni Kristo, sabi sa Mark chapter 8, verse 31 to 38, sinusundan natin yung kanyang gawa patungkol sa pagsunod. Kung gaano siya kabanal, ganun din yung ating gagawin sa ating buhay. Kung ito yung sinasabi niya sa kanyang salita, ito din yung ating gagawin sa ating buhay.
sa ating pagsamba, kung ito yung sinasabi ng Diyos, ito yung ating gagawin. Kung ang biyaya na sinasabi ng Panginoon ay ang kaligtasan, dito tayo nagkakaroon ng kapayapaan at dito tayo nagkakaroon ng kagalakan. Ngunit minsan, kung tayo ay nawawala sa ating pag-iisip dahil bunga ng mga kasalanan na meron tayo, dumidilim yung ating pagtingin sa biyaya na ating tinanggap sa Diyos at walang higit na mabuting bagay o aksyon o respond sa bagay na yan kung hindi muling balikan natin ang pagkilala dun sa Kristo na siyang hari na nagdadala ng biyaya ng kaligtasan. At magagawa lang natin yan doon sa ating challenge na patuloy na kilalanin si Kristo at ang kanyang biyaya sa ating buhay. At makikita natin yan palagian sa ating scripture. Kamusta yung devotion mo araw-araw? Kamusta yung iyong pagkilala kay Kristo? Higit mo bang nakikita na kailangan mo yung kanyang kaligtasan? Higit mo bang nakikita yung kanyang kabanalan? Kamusta yung iyong pananalangin? Hinihiling mo ba sa Diyos na makita mo ng lubos ng malaki yung kanyang biyaya higit doon sa mga material na bagay? Kamusta ang pagpapahalaga mo sa Lord's Day? Pinapahalagahan mo ba ang Lord's Day upang marinig yung tunay na Kristo na sinasabi sa salita ng Diyos? Ninanais mo bang ma-meet yung Kristo na iyong hari na nagligtas sa iyo sa iyong kasalanan? Ninanais mo bang maunawaan yung biyaya ng lubos ni Kristo sa kapatawaran at bigyan ka ng pananampalataya upang sumunod sa kanyang kabanalan? Kamusta yung iyong pakikipag-isa sa fellowship? Hinahanap mo ba yung fellowship na mag-e-edify sa'yo sa higit na pagkilala mo sa biyaya ni Kristo? O mas hinahanap mo yung mga material na bagay kaya nandun ka sa fellowship ng mundo? Kamusta yung ating pag-take sa Lord's Supper? Tinitake lang ba natin ito bilang paulit-ulit na ginagawa dahil nakasulat? Walang tamang pagkaunawa sa ginawa ni Kristo. Mga kapatid, ito ay pagpapakita ng kababaan ng loob ni Kristo nang kumuha siya ng laman ng tao at nagpasailalim sa batas at mamatay under the law upang ibigay yung righteousness, yung perfect righteousness na kanyang ginawa sa kanyang buhay. At muli kang i-atone doon sa kanyang Ama para magkaroon ka ng communion. Nakikita ba natin ang ating kasalanan at hindi karapat-dapat doon sa Lord's Supper na ating patuloy na pinapartake? Kamusta yung ating puso dito? Pag hindi tama yung ating kaisipan at hindi nakababad yung ating kaisipan sa Kristo na sinasabi ng Scripture, maliligaw ang ating kaisipan. Mamaliitin natin yung biyaya ng Diyos. At even yung mga means of grace na ibinibigay niya sa atin. At nawa sa ating challenge na patuloy na kilalanin si Kristo at ang kanyang biyaya, ito ay magdala sa atin ng higit na pagkaunawa sa kanyang biyaya upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa ating buhay, sa ating puso, sa ating kaisipan at gayon din kagalakan sa pamumuhay under sa kanyang paghahari. At kasama sa biyaya ng Panginoon, ang ating pangalawang mensahe na katotohanan sa paghahari at kaharian ni Kristo. Ang kapahayagan ni Kristo dun sa kanyang kaharian ay makikita natin dyan sa verse 16. Kung ang biyaya ng paghahari ni Kristo at kapatawaran, kung ang biyaya ng paghahari ni Kristo ay ang kapatawaran, kalayaan at kasalanan, kalayaan sa kasalanan at kabanalan, ang paghahari naman ni Kristo o yung kingdom ni Kristo ay patungkol sa kaharian at sa mga nasasakop nito.
Ito ay ang kanyang iglesia. Ang mga nananampalataya sa kanya, sa iglesia ng Diyos, nagahari si Kristo, pagkat ang kanyang kautusan at salita ay isinulat at itinatak sa kanilang mga puso. Ito ay spiritual na paghahari ni Kristo. Pagkat ito ay spiritual na paghahari, ang dulo nito ay spiritual din. Ito ay nagpapatungkol dun sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. Ang kumpletong kaligtasan ng kanyang mga hinirang. At isa pang bagay na maaari nating makita dito ay ang pangangasiwa ng banal na spirito sa kanyang salita. Ibig sabihin, galing labas sa persona ng tao, mula sa labas, outside sa ating mga sarili. Para mas maunawaan natin ang bagay na ito, maaari nating tignan yung verse 16, kung saan sinabi ni Apostle John na hindi nila naunawaan ang mga bagay na ito at naunawaan lamang nila ang mga bagay na ito na gawa ni Kristo at ginawa kay Kristo nung si Kristo ay nag-glorify na. Ito ay hinalintulad pwede nating ihalintulad dun sa John chapter 2 verse 22, yung rebuilding ng temple ng Panginoon. Hindi rin nila naunawaan yung sinabi ni Kristo patungkol doon. Ibig sabihin ng pagka-glorify ni Kristo ay yung kanyang, kasama dito sa pag-glorify kay Kristo ay yung kanyang pag-ascend sa kanang trono ng kalangitan. Matatandaan natin ang pangako ng Panginoon sa John chapter 16 verse 7 at gayon din sa John chapter 14 verse 26. Dahil sa kababaan ng loob ni Kristo at sa kanyang tagumpay sa krus ng Kalbaryo, na ipadala sa atin ang biyaya ng banal na spirito upang liwanagin ang ating kaisipan patungkol sa mga salita ni Kristo, patungkol doon sa mga gawa ni Kristo. Ang banal na spirito at ang salita ng Diyos ang nagpapaunawa sa kanyang mga disciple ayon sa buong pagsunod sa salita ng Diyos. Ipinaunawa ng Holy Spirit at gayon din ng Scripture sa kanyang mga disciple yung ginawa kay Kristo at ginawa ni Kristo. Ito ay nagpapahayag ng kanyang kababaan ng loob sa pagliligtas ng kanyang mga hinirang, na ang nangyari na ito ay pagpapakita ng pagsunod at kabanalan ni Kristo. Ano ang makikita natin dito, mga kapatid? Na ang tanging makakaunawa sa tunay na gawa ni Kristo ay ang mga hinirang ng Diyos at kinilos ng banal na spirito, bunga ng tagumpay ng Haring si Kristo sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. Ang pagkilos ng banal na spirito sa puso at kaisipan ng mananampalataya ay mula sa biyaya na pinagtagumpayan ni Kristo. Kaya naman ang paghahari ni Kristo sa puso at buhay ng mga mananampalataya ay tinatawag na Kingdom of Grace. Dahil tanging ang mga hinirang ng Diyos lamang ang makakatanggap ng grasya na ito. Kung aalalahanin natin yung John chapter 3 verse 5, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya ipanganak sa Espiritu. Nangangahulugan na ang mga magpapahalaga at magmamahal kay Kristo at sa gawa niya ay ang mga tanging nasasakop ng Kingdom of Grace, yung mga binago o binigyan ng buhay sa Espiritu, ng banal na Espiritu. Makikita natin sa scripture natin na maaaring kilalanin at bigyan ng papuri ng tao si Kristo kahit wala itong tunay na pagkilala at pag-unawa sa persona at gawa ng Panginoon. Ngunit ito ay hindi katanggap-tanggap at di nagbubunga ng kaligtasan. Pwede nating makita ang mga nauuso ngayon na mga healing ministry. Pwede nating makita yung mga prosperity preaching ngayon dito sa sinasabi nating ang mga pwedeng magbigay ng papuri sa Panginoon ngunit walang pagkaunawa ay hindi nagbubunga ng kaligtasan. Ako ay naniniwala na sincere naman sila sa kanilang ginagawa at nawa ay sincere talaga sila sa kanilang ginagawa.
ngunit walang tunay na kaligtasan at bunga ng pananampalataya sa pagsambang iyon. At i-correct ko lang ang yung mabilis na kaisipan natin na mali patungkol dito sa aking sinabi. Hindi natin ibig sabihin na hindi sila makakatagpo ng kaligtasan, mga kapatid. Ang ating dalangin ay maihayag sa kanila yung gospel ni Kristo at sila ay manampalataya rito para sila ay magkaroon ng kaligtasan. Ang ibig nating sabihin dito, mga kapatid, na maaari nilang i-profess si Kristo bilang Diyos, bilang tagapagligtas, ngunit yung kanilang gawa o yung kanilang pagpoprofess ay walang tunay na kaalaman o pagkaunawa sa persona at paghahari ni Kristo. Walang kaligtasan sa mga bagay na iyon dahil yung kanilang kaisipan patungkol doon sa kanilang ministeryo o sa ministeryo ng Diyos ay tanging nandoon lamang sa temporal na mga bagay at hindi sa spiritual na mga bagay patungkol sa kaligtasan. Nais nilang maligtas ang tao doon sa sakit na meron sila. Ngunit kung ating iisipin, lahat tayo ay darating pa rin sa kamatayan. Nais nilang iligtas ang tao sa problema, financial. Lahat tayo ay mag-iiwan ng ating yaman pag tayo ay namatay. Ang ating pwedeng makita dito, ang tunay na mga kabilang sa kaharian ng Diyos ay may pagkaunawa sa persona at gawa ni Kristo. At makikita natin yan doon sa verse 16b. They remembered that these things had been written about Him and had been done to Him. Naalala nila yung bagay na iyon ay ginawa kay Kristo at ginawa ni Kristo. At nasusulat ang mga bagay na ito. Ito ay pagpapahayag at nagtuturo ng tamang pananaw sa salita ng Diyos. Ang bawat salita at pahina ng Scripture ay nagtuturo patungo sa persona at gawa ni Kristo. Makikita natin doon sa John chapter 1, verse 1 to 3, ito ay pagpapahayag na ang lahat ng salita ng Diyos ay si Kristo ang katuparan. Lahat ng salita ng Diyos ay nagtuturo sa kaluwalhatian ni Kristo. Ang problema ng tao minsan, kinukuha nilang salita ng Diyos o salita ng Diyos para ang salita ng Diyos na para kay Kristo at kinukuha nila ito, nilalagay nila sa persona nila. Katulad ng mga Hudyo, tinetake nila yung pangako ng Diyos kay Abraham, kaya naman nawala o kinukuha nila yung pangako ng Diyos kay Abraham, kaya naman wala na silang pag-iisip na sila ay nangangailangan ng kaligtasan. Ang kanilang hinahanap na lamang ay yung mga biyayang pisikal. Para sa kanila, sila ay ligtas na dahil sila yung katuparan ng pangako kay Abraham. Gayon din tayo, mga kapatid. Kinukuha natin minsan yung karakter sa history ng Scripture para sa atin. Minsan kinukuha natin yung mabuting karakter. Katulad nga ng sinabi ng isang preacher, mga kapatid, you are not David. Kung meron man tayong karakter o parte dun sa Scripture, tayo, yung mga makasalanan. Kung meron man tayong parte doon sa kwento ni David, tayo yung mga sundalo na nangangatog doon kay Goliath. Si David ay si Kristo. Kung meron man tayong parte doon sa kwento ni Kristo, tayo yung sumisigaw na ipako sa krus si Kristo. Dito nakikita natin ang pagiging dakila ng gawa ng banal na Espiritu sa mga buhay natin. Dahil kung walang Holy Spirit, patuloy tayong katulad ng mga Hudyo na hindi naghahanap ng kaligtasan. Patuloy tayong nag-aabang sa milagro at yaman ng mundo. At ito ay tunay na statement. Balikan natin ang buhay natin noong tayo hindi pa kinikilos ng Diyos. Kahit gaano kaliwanag ang salita at persona ni Kristo, hindi natin makita. Not unless na kumilos ang banal na Espiritu at bigyan ang ating mga mata ng paningin upang makita ang liwanag ng Diyos na mula kay Kristo.
Dati hindi natin tanggap. Maliwanag yung mensahe ng Scripture. Ngunit iba yung ating nakikita sa mga bagay na ito. Pinapatunguhan lagi natin yung ating sarili. At hindi yung persona ni Kristo. At magandang pagtuturo din ito mga kapatid na kada titignan natin ang Scripture, kailangan nating hanapin kung nasan yung persona ni Kristo doon. Ano yung makikita nating kagandahan at yaman kay Kristo sa bagay na yun? Sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na spirito at katotohanan ng salita ng Diyos, ang mga hinirang ng Diyos ay nagpapasakop sa paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Kung walang pagtanaw sa persona, kautusan, kaligtasan ni Jesus, imposible din na magkaroon ng pagsunod sa Kanya. Dahil hindi natin nauunawaan ang binigay niyang biyaya ng kaligtasan. Dahil hindi natin nakikita ang kabanalan ng Diyos. Dahil hindi natin nakikita ang kagandahan ni Kristo at ng Kanyang grasya. Hindi tayo susunod sa Kanya. Hindi natin hahangarin ang presensya ng Diyos katulad ng panalangin ni Matthew. O panalangin sa Matthew chapter 6 verse 10. Thy kingdom come, thy will be done. What is good about heaven? Kung hindi natin ito na-appreciate, bakit natin hihingiin na mangyari kung ano yung nangyayari sa kalangitan kung hindi natin nakikitang magandang bagay na ito? Kung walang tamang pagkilala kay Kristo at sa Kanyang grasya, walang pananampalataya na nagbubunga ng pagtanggap ng kaligtasan, mananatili tayong kalaban ng Diyos. Kung hindi na pinakita ng banal na spirito at pinaunawa ng scripture sa atin na tayo ay makasalanan, hindi tayo mananampalataya kay Kristo. At kung walang pagtanaw sa katotohanan at kagandahan ng biyaya ni Jesus, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan at na nagbubunga ng kagalakan sa puso. Kagaya ng tinatawag na Kingdom of Grace, ang Iglesia ng Diyos, at ang mga nananampalataya kay Kristo. Dahil ito ay ginagabayan ng Kanyang salita. Patuloy na nililiwanag ng banal na spirito sa kanilang puso at kaisipan ng mensahe ng gospel at kabanalan ng Diyos. Kaya naman ang pamumuhay at pagsamba ay laging nakatuon sa salita ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya, ang ating pinupunto rito mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay may pagdiriwang sa persona ni Kristo. At sa grasya na dala ng Kanyang kaharian. Ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos ay may kagalakan dahil nakikilala nila si Kristo, nauunawaan nila ang katotohanan ni Kristo. Ang mga nananampalataya ay may kasapatan sa buhay dahil nalalaman nila ang kanilang tunay na pangangailangan ay natagpuan nila sa tunay na hari at tagapagligtas na ibinigay ng Panginoon. Mga kapatid, ito yung tunay na kaharian ng Diyos. Yung govern ng Holy Spirit at ng Kanyang salita. Kaya naman tayo ay may pagsunod sa Kanyang katotohanan. Even mahirap yung buhay. Even may temptasyon ng sin, nagagawa nating masurpass lahat ng affliction, sufferings, buhat ng mundo, temptasyon at ng ating laman. Dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil nauunawaan natin yung Kanyang kaharian at tayo ay nakapailalim sa Kanyang paghahari. Tignan natin yung puso ng isang tunay na mananampalataya dun sa Ephesians chapter 1 verse 15 to 23. May pagsaya doon sa mga naririnig niyang pananampalataya kay Kristo. May pagsaya doon o may pagdiriwang doon sa natanggap na biyaya na mula sa grasya ni Kristo. May pagdiriwang sa nakikitang pagsunod doon sa kabanalan ng Diyos.
pwede nating aminin na mahirap ang buhay at patuloy na pagsunod sa kabanalan ng Diyos. Pagsunod dun sa salita ng Panginoon. Pagsunod dun sa conviction ng Holy Spirit. Dahil yung mundo ay nananagana sa kasalanan. Ang mundo ay nagsasaya sa kasalanan. Lumalago ang kanilang yaman dahil sa kasalanan. Ngunit tayo ay nagpapagal para sa kaluwalhatian ng Diyos. Minsan nadadala yung kaisipan natin sa kanilang tinatamasa. Minsan, nagiging kaawa-awa yung state ng isang Kristiyano dahil tayo ay parang si Kristo na sitting doon sa isang asno. Ngunit tandaan natin kapatid, sa katulad ng sinasabi sa Ephesians chapter 1, verse 15 to 23, may pagtanaw sa future, yung tunay na nakatanggap ng grasya ng Diyos. Ano yung makikita natin dito mga kapatid? Kung si Kristo ay pumasok sa Jerusalem, sakay ng asno, si Kristo ay babalik. Sakay ng white horse, victorious Savior, the King of all earth, the King of universe. At kung sinalubong siya ng mga taong walang pagkaunawa sa kanyang kaharian at paghahari, sasalubungin siya ng may kagalakan ng mga nananampalataya sa kanya. Sasalubungin siya ng kanyang iglesia na may pagkaunawa sa kanyang paghahari, na may pagkaunawa sa kanyang grasyang ibinigay sa atin. Kaya ang ating challenge mga kapatid, bagamat may paghihirap sa mundo, bunga ng affliction, patuloy na magpasakop sa otoridad ni Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos at paggabay ng banal na Espiritu. Kung ikaw kapatid ay wala pang local church sa umagang ito, isa sa pagpapakita na ikaw ay nagse-celebrate at may kapayapaan sa biyaya at paghahari ni Kristo. Ikaw ay nagpapasakop sa otoridad ni Kristo at ng kanyang kaharian. At ang mabisang bagay na ipakita ito ay pumasok ka sa membership ng isang local church. At mamaya makikita natin sa testimony ng isa nating applicant yung tunay na kapayapaan at kagalakan sa puso ng nananampalataya kay Kristo at kinilos ng banal na Espiritu. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang tunay na kapayapaan na nagbubunga ng kagalakan ay hindi matatagpuan sa anumang material na bagay na dala ng mundo. Ito ay dala ni Kristo na siyang hari at ipinapakita ng Scripture na si Kristo ang nagdadala ng biyaya ng kaligtasan na siyang nagdadala ng kapayapaan at kaligtasan na ito. Tayo ay manalangin. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa